Tingnan na po natin yung ating verse na po ating titignan ay yung sa Mark chapter 10, 35, at babasahin natin yan. Just open your Bibles sa Mark 10:35 and we'll go on reading as we go on sa preaching. So maganda yung idea for us na ma-impart sa ating isipan yung humbleness, even doon sa ministry na tingin ng maraming tao ay mababa. Okay, na hindi ka tanggap-tanggap because of your status sa buhay. Ngayon, sa panahon nila Apostle James and John, hindi ganoon ang kanilang nasa isip. No? Ang gusto nila ay greatness. Okay? Nakakalimutan nila yung preaching about the cross. Ang gusto nila yung kingdom. Pero tandaan po natin na everything na tinuro ng ating Panginoong Jesus about His kingdom is very much different from the kingdom we know here on earth. Kasi pag pinag-usapan natin dito yung kingdom sa earth, okay, mga galing sa Saudi Arabia, alam natin yan. No? Talagang danas natin yung hierarchy. Kami doon, kami sa military hospital, so maraming mga prinsipe, prinsesa dumarating. At pag dumating yung mga yan, talaga naman, halos lahat ng tao tahimik, walang ikimik. Pag hindi ka kinakausap, pag kang kakausap, pag kang talalakad, talaga naman. Pero sa kingdom of God, at hindi ka pa pwedeng lumapit kung kani-kanino. No? Hindi ka pwedeng basta lalapit nila sa prinsipe, haharangin ka ng mga gwardiya na lang ang lalaki. Meron pa nga kaming photographer dati, no? Pilipino. Yung trabaho niya, photographer, di ba? Lumapit siya sa prinsipeng ganun, pipicture niya. Binitbit siya ng dalawang malalaking itim na sundalo. So, ganun. No? Hindi ka basta-basta makakalapit. And that is the kingdom here. No? Maraming protocol. Pero sa kingdom of God, is different. Kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba? Kingdom, ganito. Whosoever will be great among you shall be your minister. That's the kingdom of God. If anyone wants to be great, sabi doon, you should be a servant. That's the kingdom of God. Not the kingdom of man. Sa kingdom of man, kapag ikaw ay mataas sa status mo, dapat ikaw ay paglingkuran. Pag ikaw ay matalino, sikat, dapat ang mga tao ay pinapauna ka sa pila. Di ba? VIP eh. But for God's kingdom, na si Diyos, ang Panginoong Hesus ang naghahari, hindi po ganon. At makikita natin, experience natin, pagka may mga party, halimbawa isang kasal, at ang venue is isang malaking banquet hall. Okay, so sometimes, di ba, pag each table has its name already. Yung ninang dito, ninang 2, number 1, yan. So madali kang pupunta doon. Minsan iba wala. So pagpasok mo, saan kaya ako upo dito? Ay, gusto ko malapit ako dun sa sa catering table. Di ba? Ay, gusto ko dun sa harap. Para pagka nagsaboy sila ng barya, marami akong masalo. Sama ko, ganyan ang attitude natin. Gusto ko sa harapan. Para, kasi dun yung mga VIP. No? So, yun yung minsan attitude ng mga tao. Gusto ko dun sa prominent places. Kaya minsan, nangyayari na experience natin, may nalalapit sa atin, Sir, mali po yung table ninyo. Di ba nakakahiya yun? Kasi very confident ka, dito ako sa malaking table na to. Maganda yung dekorasyon. No? Mas maganda dito kaysa sa iba no? Yung pala, presidential table pala yun, para sa mag-asawa yun. Tapos doon ka uupo, Sir, sorry po, mali po position nyo. So, nakakahiya. So, ganun ang attitude ng isang taong kulang sa humility. But for a Christian, maghihintay tayo. Diba? Naghihintay tayo na someone lift us up, na tayo, itaas tayo. O dalhin tayo sa isang lugar na mataas. And yet, hindi natin yan hindi natin sasabihin, dapat andun ako. Let us wait. Okay? Na merong isang magtaas sa atin. At dapat ang ating attitude ay andun towards humility. Okay?
ano yan eh, di ba tayo ay nasa earth at meron gravity, so everything ay ihagis natin, it goes down, di ba? Lahat yan. Imagine natin na yung gravity ay humility. Di ba? So everything that we do goes down, gravitate towards humility. Yun ang attitude ng isang Kristiyano. Yun yung mga tao na kasama ng Panginoong Hesus sa kingdom of God. Now, let's now go to our preaching. Sabi, Mark 10:35, and James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we will that thou shouldst do for us whatsoever we shall desire. Okay, so, and he said unto them, What would ye that I should do for you? They said unto him, Grant unto us that we may sit, one on thy right hand, and the other on thy left hand, in thy glory. But Jesus said unto them, You know not what you ask. Can you drink of the cup that I drink of, and be baptized with the baptism that I am baptized with? And ang sagot nila, no? And they said unto him, We can. Okay? So si James and John, kilala natin na sa grupo ng mga elite apostles, elite, meaning very close sa ating Panginoong Hesus. Silang tatlo, si Peter, si James, at si John. Sila yung very, very close friend ng ating Panginoong Hesus. No? Pag may mga special occasions, sila. Although, lahat naman ng 12 apostles ay consider niya as friend. Pero sila talaga yung pinaka-close. In fact, sila yung kasama ng ating Panginoong Hesus sa mount, tinatawag na Mount of Transfiguration. No? Yung nagbago na anyo, ang Panginoong Hesus, di ba? Sila lang tatlo ang nakita, ang kasama. So since, no, ito lang naman ay nasa isip natin, siguro, sa pakiramdam ni James at ni John, dahil sabi nila ay very close sila sa Panginoong Hesus, naisip nila, baka naman pwede, Panginoon, sa kingdom, sa glory, katabi mo kami. No? Isa sa kanan, isa sa kaliwa, basta kaming dalawa lang, si James at saka si John. Siguro na narinig ni Peter, ang bira itong dalawang to. Ninunahan pa ako? Saan ako ay uupo? So nawala si Peter. Okay? So yun ang gusto nila. Marami tayong makita dito, no? Just for reading about this verse. Sabi, this is a kind of prayer na meron din pala mga prayers na hindi kalooban ng Diyos. Hinihingi natin na hindi kalooban ng Diyos. Nakakala natin, kalooban ng Diyos. Pero hindi pala kalooban ng Diyos. Pero hindi po yun ang topic natin ngayon. Okay? Sabi, gusto lang namin, simple lang naman, Panginoon, ang gusto namin mangyari. Basta sa yung glory, no? Sa yung kingdom, Panginoong Master, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Okay. Maganda na mayroong promotion sa buhay natin. Di ba? Hindi masama na magangad ka na tumaas ang iyong position sa trabaho o ang iyong sweldo tumaas. No? Hindi masama po yan. That is being a reward ng pagiging mahusay na trabaho at sa tagal na iyong pagtatrabaho. Reward yan. Okay? By the grace of God. Pero ang problema po ay sa kanila, because, Panginoon, dahil malapit kami sa inyo, siguro naman, pwede mong ibigay sa amin. Okay, isa yun sa mga possible na naging nasa puso nila. Kasi close naman kami siya. Meron pang pangalawa eh. Kasi sa Matthew chapter 20, makita po natin na meron silang kasama nang lumapit sa Panginoon para kausapin ng Panginoong Jesus. Sabi na isa sa kanan, isa sa kaliwa. Sino yun? Yung mother nila. Yung mga mother talaga. Mahal na mga anak, di ba? Amen. Di ba? At hindi mo yan pwedeng sabing masama yung ginawa. Hindi naman talaga eh. I mean, depende lang sa titingnan natin eh. No? That's a mother. Pag-ibig ng mother yun, gusto niya mapaganda ang kanyang mga anak.
Kaya lang naging bold sila. Kasi because of the mother, yung mother kasi si Salome ay, anong kalkunahan nila sa Panginoong Yesus? Si Salome ay kapatid ni Mary. Okay, so, tita, pamangkin ni Salome, si Panginoong Yesus. So somehow, ayan, may connection. Meron ng affinity, family affinity. So Panginoon basta yung mga pinsan mo ang dapat maupo sa tabi mo. So that's their request. No? Gusto namin, Panginoon, sa kanan o sa kaliwa. Pero ang sagot ng Panginoon sa kanila, hindi pa pwede. Diba? Hindi nyo alam kung ano ang inyong hinihingi. How many times have we prayed to God being convinced, no? Convinced tayo. This is the will of God. Ito talaga eh. And yan, later on, you don't know what you were asking. No? So these are the opportunity na kinuha ni James at ni John to promote themselves. Now, kanina, announcement, lahat ng choir, lahat ng young people, nakasama sa choir, iba pa, I should practice. That's good. That's good. And sana wala yung attitude na kasi naka-live kasi. Kasi naka-live yan, nare-record. No? Baka naman baka may makakita sa amin, o di... Wala sanang ganung attitude at I'm sure naman wala, Sinasabi ko na wala. Ina-assume ko na wala. O kaya naman, mag-special number ko kasi bago yung aking damit eh. Gusto ko naman medyo mapakita yung damit ko. Okay? Walang dapat ganung attitude. Okay? We serve God. We want to serve God through this church to give God all the glory. Not to highlight kung ano yung nasa ating buhay, kung ano yung meron tayo, kung anong sino tayo. So, the apostles, John and James, they want glory. Pero hindi nila na-realize paano makakapunta sa glory na yon. Remember, sa preaching last week, cross and kingdom of God. Ang sabi nila, Panginoon, we want to be part of that kingdom. Master, we want to be a part of that kingdom. Hindi lang ganun. Ikaw yung king, ako sa kaliwa, siya sa kanan. They forget that the way to that kingdom is through the cross. They want the glory of God, mapat sa kanila, na hindi nila naiintindihan na kailangan pala ay mayroong dumaan sa suffering. Mayroong dumaan sa sorrow na makatindi. At yun ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, that's because of gusto natin ng promotion, gusto natin ng good things sa ating sarili. Now, sometimes we forget that it all comes from your flesh. No? Talaga naman, kasama talaga sa atin yan. Yun talaga yung, kailangan din yan ng tao na magkaroon ng goal. By the way, may nasabi sa akin si Grace Ann, nung bata pa daw siya, while she was listening preaching, sabi niya, Dad, sumagi sa isip ko nung bata ako na parang baliwala din pala yung pag-aaral. No? I don't know what it was, the preaching na narinig niya or something, pero siguro narinig niya yung lahat ng bagay, wala naman lahat yan, it all belongs to God, so, or crisis coming soon. So, somehow natin sana, bakit pa ako mag-aaral? Parang gano'n, no? So, kahit pala yung mga bata, no? Sa mga bata, nasa likod. Nakikinig. At dapat din makinig. Although they might not understand all, pero may pumapasok sa isip nila. And I thank God that natuwid naman yung narinig ni Grace na. Hindi na lang ayoko na mag-aaral kasi dating na pala Panginoon eh. Hindi. So nag-aaral pa rin naman siya. So, continuous talaga ang pag-aaral ng Diyos. At sa mga young people, pag meron kayong question, okay, tanong po ninyo. Okay? Tanong po ninyo. So, ang ating concern natin mga Kristiyano, ano na dapat ang nakita natin kay John at James, yung ultimate concern
for the glory of God. Yun dapat ang motive natin. Okay? Kung ano man yung promotion sa ating buhay na ibibigay ng Diyos, still, it is for the glory of God. Pero, kung titingnan natin yung mga previous verses, or another verses, ay makita naman natin, sinabi naman ng Panginoon, diba? Sabi ng Panginoon sa John 17, verse 22, "And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one." Ito yung panalangin nating Panginoon Jesus, bago po siya hulihin at dalhin sa krus. Sabi niya, meron, sa chapter na yon, ay pinakita na meron pong kaluwalhatian ng ating Diyos, ang Panginoong Jesucristo. At sabi niya, yung kaluwalhatian na yon ay binigay din naman niya sa mga apostles. So, tama din pala yung hiling nila. Panginoon, gusto namin din sa glory mo. Okay. At yan naman po ay binanggit din naman ni Apostle Pablo, no? Doon sa Romans 8:30, sabi niya, "Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified." So, ang mga Kristiyano, meron ding glory. At darating din po sa atin yan. So, kung meron glory at humingi ang mga apostles ng glory, ano talaga yung malaking problema? Saan bumagsak ang mga apostles na to? Na marahil ay sana wag nating maranasan. Yung attitude na yun. Is that any glory or promotion or blessing that we receive from God, we should return it to God. Okay? Anuman kaluwalhatian ang ating matanggap, number one, it comes from God. Therefore, we should return it to God. Hindi natin pagmamalaki sa ating sarili. I have this great promotion. Kasi matagal na ako dito. 20 years na ako sa trabahong ito. Kaya I got this promotion. Pakalimutan mo, nakalimutan natin, at meron tayong Diyos. At yan galing din sa Diyos. No? Yun yung naging problem, most probably, mga apostles na to, nung kanilang hinihingi. Panginoon, kanan at kaliwa kami, malapit kami sa iyo. Okay? What's the purpose of that? Di ba? Ano yung purpose na ikaw ay nasa kanan at kaliwa ng King? Glory! Kasi pag tinignan ng mga tao, tumingin ng mga tao, ay, ang Panginoong Hesus, tapos si James at si John, malalapit kasi sila sa Diyos eh. No? Promoted sila agad sa harap ng tao, sa tingin ng tao. At ikaw, bilang isang tao, nakatapig ang Panginoong Hesus. Kayo, mahihina kasi kayo eh. Kasi pag tinatanong kayo ni Pastor Nilo, hindi kayo makasagot eh. Kasi palagi kayo nasa likod, palagi kayo naka-cellphone eh. Kaya wala kayo sa tabi ng Panginoong Hesus. No. Okay? Hindi yun eh. It is because we receive glory, it's because it comes from God. It's a blessing. Diba? Blessing yan, we don't deserve it. So we gave it back to God. So, kung saan man tayo nakaupo man tayo dun sa VIP chairs, o sa harapan, o sa likod, the same blessing ay pwede natin tanggapin. We just need to listen and focus sa salita ng Diyos. Ang naging suliranin po ng mga disciples ay, yun ang nangyari. Hindi nila naintindihan na anuman yung kaluwalhatian ay galing sa Diyos. Akala nila, you being close to you, nakaupo ako dito because close kami ng Panginoong Hesus. Nakaupo ako dito because kamag-anak ko siya. So, no. Ngayon, ang sagot ng ating Panginoong Hesus, ito. Okay. But Jesus said unto them, so 38, "You not know what you ask. Can you drink of the cup that I drink of, and that baptized with the baptism that I am baptized with?" Ngayon, merong neutral things na binanggit ng ating Panginoong Hesus dito. Yung cup at saka yung baptism. Okay? Ano ba yung cup? Okay?
Kung titignan natin sa Psalms chapter 23, ang sabi doon, my cup runneth over with joy. So yung cup pala, it could be a joy. Okay. But in Psalms chapter 11, it's a different thing. The cup of God, wrath naman, galit. Ngayon, ang ating Panginoong Jesus, since siya ay nabuhay dito, yung cup niya, yung kanyang aim, yung kanyang purpose, okay, yung kanyang kabuhayan, buhay, kanyang puso, he was already filled with sorrows and sufferings. No? Biro mo naman, from eternity, He's God with the Father, and then bumaba sa lupa, nagkatawang tao in a very limited space, no? Yung katawan niya. But His power is not unlimited. No? Is it not a suffering? Biro mo, no? Isa kang CEO ng company, tapos bigla kang na-demote. Bigla kang na-demote sa janitor. Biro, dati pumipirma lang ako ng pirma, ngayon nililinis ko yung mga tinta. So, but for God, hindi naman ganoon ang attitude nating Panginoong Hesus. Siya ay kinuha niya yung kapagkatawang tao ng mayroong magmamahal. Sapagkat ang isip niya ay nasa ating mga mananampalataya. Then the cup, then the baptism is ganoon din, affliction. Di ba? Ang Panginoong Hesus ay nababad sa tubig ng kapighatian, ng sufferings. So ang tinatanong, sabi ng Panginoong Hesus, kaya nyo ba yung suffering ko? Kaya nyo ba yung sorrows ko? Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus. No? Kaya lang, masyado silang mabilis sumagot. Kasi nga, nasa isip nila, Kingdom of God. They forgot about the cross. Sagot ka nila, yes, we can. Kaya minsan, mga kapatid, pag kami mga tanong, magbasa-basa sa sagot, medyo maganda yung ginagawa ng iba dyan na tagal sumagot, kasi nag-iisip pa talaga eh. Okay. Yes, we can. Sabi niya. And sa 39, and they said unto him, we can. And Jesus said unto them, ye shall indeed drink of the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized withal, shall be baptized. Okay? But, merong but eh. Pag may but, ibig sabihin ito, iba pala nasa isip ninyo. No? But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared. Okay? Hinihingi ninyo na kayo makaupo sa kanan at kaliwa. Sabi nyo, kaya nyo tanggapin yung cup at saka yung baptism na aking babaptize sa akin. Yes, you will have that cup, you will have that kind of baptism, but to sit on my left and right hand, hindi yan para sa inyo. In that time, probably hindi nila naintindihan yun. Bakit ganun? Pinapangako naman niya, piniplis naman niya is the kingdom. Then why is it that ganun ang sagot ng Panginoong Hesus? But of course, it is not there. Sapagkat later on, sa ministry, makita natin na yung kanilang attitude na yun, na they want to be in a prominent place with the Lord Jesus Christ, ay nagbago. Nagbago na po mga kapatid. Si James at si John, sa kanilang pamumuhay bilang apostol, bilang mga apostol, after na ang Panginoong Hesus ay pumanik sa langit, they now, lahat ng ginagawa nila ay binibigyan ng kapurihan sa Panginoong Hesus. Ang isa sa mga nakakalungkot din, isa pa, okay? The two apostles wanted that. Pero kung atin pong pag-aaralang maigi, hindi lang pala yung dalawa ang may gusto nun. Lahat po sila mga apostol, gusto nila nakaupo sa tabi ng ating Panginoong Hesus doon sa kingdom of God. Bakit? Ba't natin nasasabi yan? Sa 41. Ang sabi sa 41? And when the 10 heard it, they began to be much displeased with James and John. Nako. Pagka displeased, ibig sabihin,
not happy. Pag not happy, it's either sad or angry. No? In this context, makita natin, they are really bothered. Ano ba yan? Bakit ba? Masyado nyo naman kami inuunahan. Dapat seniority. No? Dapat yung unang tinawag ng Panginoong Jesus, siya dapat ang katabi noon. Dahil ako yung unang tinawag eh. O sabi, dapat yung pinakabata. So meron silang kanilang sarili-sariling criteria. Pero dito, they were displeased. No? Nainggit. So here is the problem with them thinking. The kingdom of God for them is just the kingdom here on earth. Na ang Panginoong Jesus siya yung nakaupo. At just like any kingdoms, ay mayroong kanan at kaliwa. No? Pero kung babalikan natin yung ating pinag-aralan sa Revelation chapter 4, doon sa throne of God, doon sa langit, makita natin na there is only one throne. Walang tronong maliit sa kaliwa, walang tronong maliit sa kanan. Ang Panginoong Hesus lamang ang nasa gitna. Ang trono ng Panginoong Diyos, pero andun din yung Lamb of God, di ba? At isa lang ang trono. Sapagkat ang Diyos, hindi po pwedeng magbigay ng glory na kapantay niya sa mga tao. Ang glory ng Diyos ay walang kapantay. Kaya nga doon sa scene, doon sa throne of God, sa Revelation chapter 4, mayroong nagbabantay na 4 na creatures. No? Nagbabantay sila doon. No? Somehow, siguro para makita na walang sino man na, baka sumali si John tsaka si James. No? Baka biglang tumakbo doon. No? So may 4 na bantay. Joke lang yun. Wala sa scripture. May bantay. And then, not only that, within that throne, may nakapaligid pang 24 chairs o seats ng mga elders. So talagang holy, banal, at glorious yung trono ng Diyos. So walang kaliwa, walang upo sa kaliwa, walang upo sa kanan, sapagkat ang glory of God is God's alone. Hindi niya pwedeng ibigay sa tao. At walang tao na po pwedeng karapat-dapat na magkaroon ng glory of God. Ang glory ng Diyos ay sa Kanya lamang. But thanks God, binibigyan niya tayo ng glory in minute, very minute, small things. And yet that is very fulfilling and very blessed for us already. Diba? Yung blessing na, halimbawa, diba? As I have said earlier, iba-iba tayo ng status dito. But then, pag tayo ay magkakapatid sa Panginoon, wala na yung status na yan eh. Lahat tayo dito ay magkakapatid sa Panginoon. Okay? Wala tayong tinatratong VIP dito. No? Although sometimes, kami kumakain, dito kami sa harapan. No? Pero hindi ibig sabihin ng VIP. Di ba? Hindi naman. Masarap lang yung binibigay sa aming pagkain. Okay? But in the throne of God, there's only one glory na nakikita. And that is God's. At ang Panginoong Jesus. So, ano pa yung response ng ating Panginoong Jesus? So, in-explain niya ito. Bakit hindi kayo pwedeng maupo sa kanan at sa kaliwa? So, hindi lang basta hindi pwede. Ito ang reason. Okay. There are 42. But Jesus called them to Him. So, ibig sabihin, nung panahon na ito, na sinabi niya na habang ang dalawa ay nagsasabi na, Panginoon, doon kami sa kaliwa, kanan na, tapos nagalit yung mga apostles, they were displeased. Naglayuan na sila. So, nainis no? So, sabi ng Panginoon, called to him, them to him, tinawag, and said unto them, you know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them. But so shall not it be among you. But whosoever will be great among you shall be your minister. So sabi ng Panginoon, ibang-iba talaga sa kingdom ng tao, ang kingdom of God. Sa church, sabi, even here in the church, kung sino man nagnanais na maging dakila, okay, dakila, tanyag, number 1 sa lahat ng bagay, ano sabi? You should be a minister. Ano yung minister? In other words, diaconum naman, huwag ng servant.
That's true. Because the word deacon, ang kahulugan niyan, servant. So kami mga deacons dito, servant kami. Okay? Kaya nga sabi ko, magdagdag tayo ng servant. Okay? So servant, if you want to be great, you need to be servant. So ang ibig sabihin po dito mga kapatid, you need all of us here, dapat mayroong servant mind. And it is God who will promote you. Kung gusto niya itaas, kung gusto niya i-promote. Ang Diyos ang bahala doon. But all of us here, babae, lalaki, asawang babae, mga kabataan, lahat tayo dito po, dapat mayroon pong puso at isip ng servant. Sabi pa niya sa 44, okay? And whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. Okay? So yun yung servant. So asang servant ay pinaparusahan kapag hambog. Diba? Nakakita na ba kayo ng servant na reklamo sa amo niya? Amo ko na yan. Masyadong yan eh. Hindi kami pinapakain ng 5 beses ang araw, 3 beses lang. Tapos pinapakain sa amin, puro kubus. Para mga Israelites, reklamo. But a true servant, in our mind, wala yang rights. Wala yang rights maghingi ng sahod, wala yang rights na maghingi ng promotion. Kung ano lang sinabi ng master, gagawin niya at dapat niyang gawin. Pag siya ay nagkamali, paparusahan siya. Okay? Kung siya ay nakagawa ng maganda, kung gusto ng kanyang amo na siya ay bigyan ng pabuya, bibigyan sa pabuyan. But it is not necessary na bigyan ka ng pabuya. Because you are a servant. And we as Christians, ang sabi ng Panginoon Jesus, we should have that kind of heart, a servant heart. Kaya kung tayo ay nakakaranas ng disappointment, somehow depressed, or medyo sometimes naiinis, okay? Yun yung dapat ginawa sa akin yun eh. Yun yung dapat sinabi sa akin yun eh. Puro sa akin, ano? Yan ang nasa isip palagi natin eh. That is not a servant heart. Diyan ay pumapasok po yung ating pride. But being a servant, ibig sabihin po, ay wala tayong nanasain against the master. Which is, ang master natin ay ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba yung mga tao na masyadong authoritative? Nakakita na po ba kayo? Yung sa trabaho o kung saan man, masyadong authoritative. O yung masyadong, I believe sila, Brad Romel, naranasan yan sa mga ibang senador, no? Parang ganon. Talagang pinapakita nila na sila ay someone. Okay. Doon din sa experience ko, okay, so this is how they work. Okay? I-exaggerate lang natin, pero naranasan natin to. Nagtatrabaho pa ako sa Saudi, sa military hospital. May isang doktor, dumating, tapos may nahanap yung boss namin. Sabi, where is Steve? Yung pangalan ng boss ko. Where is he? I've been looking for him. Okay, tapos nilapag niya kanyang maleta. I have a gun here. I'm not joking. I will kill him. So, impression sa akin, grabe ah. May baril, papatayin yung amo ko. First time ko marinig na I will kill him sa Saudi, nagulat ako. Yung pala naman, normal sa kanila yon. Yung I will kill him, normal sa kanila pala yon. Pero that is how authoritative siya dumating. So dapat, ibig sabihin nun, dapat pagdating ko dito, andyan siya. Diba? That is not how a servant, a Christian should, hindi ganun ang attitude ng isang Christian. Diba? Yun ang attitude ng mga un-Christians. Walang servant heart. We should have an attitude that promotes the kingdom of God. Not to promote ourselves. Okay? Yun ang dapat na pong attitude natin. It's nice to have diplomas. Diba? Naka-display. Maganda yan.
And we should have that if we have the opportunity. Kung parents natin, kaya pa tayong pag-aral, kaya mo pa mag-aral, mag-aral ka. Yes. Pero with that diploma, with that achievements, with those promotions, okay, dapat ipopromote natin ang kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos, the will of God. Yun ang ating promote. Sabi ng Panginoon, but to minister, then 45, ito yung greatest example ng ating, sino yung greatest example natin sa humility? Not Brother Rael, not Pastor Nilo, not the deacons, and especially not yourself. Diba? Huwag mong gawing example yung sarili mo of humility. Hindi maganda example yan. Sigurado, bagsak ka kagad dyan. But, who? The Lord Jesus Christ, sa 45. Ang sabi ng Panginoong Jesus dito. Okay? For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Yan ang greatest servant, ang ating Panginoong Jesus. Pero yun, sabi niya, the Son of Man, for the Israelites, they knew that the Son of Man is God. Okay? Son of Man is God. And yet, He came and He served. Sabi doon, naging siyang servant. And not only a servant. Yung greatest work ng servant na yon is what? To give His life as a ransom. Ransom. Sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, okay? Sa pagliligtas niya, ay may mga words or theological words yung sa sacrifice. Sa sacrifice ng Panginoong Hesus, may mga iba-ibang bahagi yan. Okay? Number one, yung substitution. Diba? Yung substitution, ibig sabihin niyan, yung buhay ng Panginoong Hesus, binigay niya para sa buhay natin. Yun ang substitution, hindi po ba? Yung satisfaction. Okay, yung satisfaction naman, yung alay na buhay ng Panginoong Hesus ay tinanggap ng Panginoong Diyos. Kasi yung pag-aalay na yun ay perfect, without blemish. And then, meron namang sinasabi din na propitiation. Yan, magbibigat na terms, ano? Yung propitiation, meaning yung sacrifice ay katanggap-tanggap sa Diyos. But here, hindi niya binanggit yung substitution, satisfaction, or yung propitiation. But, ang binanggit niya ay ransom. Ransom meaning we are in deep, deep trouble of sin. And His life was given para bayaran yung ating kasalanan. Yun po ang ibig sabihin ng ransom. We have no capacity to save ourselves. We have no capacity to get out of sin. Kaya niya binigay yung kanyang sarili para bayaran yung ating kasalanan. So, yun ang number one na question. Have you experienced that ransom sa buhay mo? Naranasan mo na ba yung, nalaman mo na ba sa iyong puso? Naranasan mo na ba yung pagtutubos ng iyong kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus? We should aspire, okay, all men, okay, Christians, we should aspire for promotions, for good things, basta galing sa Panginoong Hesus. No? Hindi pinagbabawal po yan. Hindi sinasabi na wag ka nang maghangad pa. No? We could pray. Okay? And we should do that. We should be encouraged by God's promises and blessings. We should be encouraged by that. But the motivation behind that, yung tutulak sa atin, is not self-promotion. No? It should be for the glory of Him. The glory of our Lord Jesus Christ. Because the glory comes from God, and the glory must go to Him. So if pagka-minister po natin yung ating sarili sa glory of God, we're nothing.
We are nothing. That's why, sabi doon, He gave His life for the ransom, para tubusin ang ating kasalanan. And Christ is now our greatest example of slave, yung pusong slave. Na siya bilang Diyos, mataas, makapangyarihan, all-knowing, and yet He gave His life for us. Have you experienced that? Yung ransom na yon, yung pagpapatawad ng ating kasalanan? If yes, amen. Now, speaking of humility, I will end with this. Sabi kanina sa announcement, yung mga men ay pagtitingin, ano ba yan? Pag may dumaan na babae, huwag titingnan. Pikit nyo na mata nyo ganoon. No? The joke lang naman, I'm sure joke lang. Nakuha niyo naman siguro, sabihin natin. No? Okay, but this is true. Ito, men din. Last week, we had a men's meeting. Diba, doon sa Landers. Okay. Baka lang just in case lang, iba nag-iisip, bakit ba sila pizza sa Landers? Bihira naman, nakakaingit naman kami. Yung men, alam niyo mga kapatid, sikreto lang to Kami po ay nag-uusap bilang mga kalalakihan ng iglesyang ito upang pag-usapan po yung programs, yung mga problema ng iglesyang ito, at possible solutions. Since kami ay mga men, at yung iba ay mga senior na, minsan, pag nagsalita, mataas ang boses. Okay? Talagang yung medyo mataas na boses niya. Napapansin yan. Lahat yan napapansin. Lahat kami. Pero ang mga kapatid, pagkatapos po ng meeting na yon, magkakapatid pa rin kami lahat. Okay? I believe this is a good example of humility. Na kahit na medyo discussion sa problema, okay, meron kang may suggestion to, hindi naman po pwedeng lahat ng suggestions gagawin. Hindi naman lahat ng suggestions ay pwede. So, sometimes hindi nagkakasundo. Pero still, nagmamahalan pa din yung mga men as brethren. Diba? Kaya matuto kayo mga ladies. Kaya nga naman, nag-meeting sila din ng Sunday. Diba? Kaya natuto nag-meeting din sila. Kaya nga lang, kinapos sila ng oras, hindi sila nakapag-usap. So, ang ano ko lang po dito mga kapatid, sometimes, as a church, this is not a church, because this message is for us here in church. Sometimes we hear hindi satisfactory sa ating pag-iis, sa ating itenga, or sometimes natatampo ka, bakit sinabi yung, bakit ganyan. Isipin natin, sino ba yung ating Panginoon? Ang Panginoong Jesus, Ang puso natin should be humility, magpakababa, because God, the Lord, Jesus Christ, is our Master. Siya yung ating example. Let's remember, kaya nga nung si Apostle Paul ngayon, pinalawak ngayon yan, yung humility. Sa Philippians 2:3-4, 2:3-4-5. Let nothing be done through strife. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, be in us. Sabi niya, ulitin ko, let this mind be in us, SGBCI, which was also in Christ Jesus. Ano daw po yun? Yung mind ng ating Panginoong Jesus, di ba, is that lowliness of mind. At yan po ang aking panalangin, mga kapatid, with this preaching, that we will encounter many times, again and again. Hindi mawawala yan eh. Sometimes makarinig ka ng hindi maganda, sometimes palagay mo na offend ka. But then, remember, sino ba ang master mo? Siya ba ang master mo? O ikaw ba yung master at na-offend ka masyado?
our Master is the Lord Jesus Christ. Thank you po.